Nasampulan sa isinanggawang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR o Transportation Department sa Alabang, Muntinlupa ang ilang mga kolorum na sasakyan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Siya nga yan. 8 ng Enero nang mahuli ang van na ito dahil sa pagiging kolorum. Sa operasyon, binaklas ang plaka ng sasakyan at kinumpiska ang lisensya ng driver. Naisyohan ito ng technical impound. Ibig sabihin, maaari lang siya tumakbo sa kalye sa loob ng 24 oras mula nang mahuli ito para lang gumarahe. Pero bawal muna ang pamamasada hanggang sa matapos ang 3 buwan na suspension. Pero hindi ito sumunod. Kaya naman, muling ikinasa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa Alabang, Muntinlupa ang operasyon. Nakapark sa gilid ng kalsada ang van ng abutan ng operating team. Hindi na nakapalagpa ang driver na ito ng van ng sitahin. Driver nito. Ano lisensya mo, kuya? Lisensya mo. Lisensya, saka authorization. Improvised daw kasi ang plaka nito. Tinanong ang driver kung nasaan ang orihinal na plaka ng van. Hindi siya makasagot. Mamaya ka na mag-cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone. Sakay ka? Wala ka na. Naghintay lang ako ng cellphone. Wala ko sa cellphone. Naghintay lang ako ng cellphone. Nakalagay shuttle. Oo, may shuttle siya ko dyan eh. May shuttle ka. Sabi ng SAIC, dahil nagpagawa ng sariling plaka ang van, kolorum ito. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng driver gaya na lamang ng no authorization improvised plate, failure to carry driver's license at obstruction. Nasaan ang plaka niyan? Ha? Nasaan ang plaka niyan? Plaka ka na ako. Sagot! Nasaan ang plaka niyan? Nasaan ang plaka niyan? Sagot! Sagot! Nasaan ang plaka? Nasaan ang plaka? Nawala na yan siya. Sagot! Totoo! Eh pare, huwag mo kami lokohin ha. Nasaan yung plaka mo? Ngayong buwan ng Pebrero, umaabot na sa mahigit 6 na po ang sasakyang nahuhuli ng SAIC na kolorum. Katumbas ito ng mahigit 23 milyon na multa na kanilang ipinataw laban sa mga pasaway na motorista. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.